ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan ay dumarating tayo sa punto ng buhay natin na akala natin ay wala ng katapusan ng kahirapan. Lungkot at hapis. Ngunit tiyak naman na meron pa ring liwanag sa dilim. Ikaw kabarangay, ano ang pinakamatinding karanasan sa buhay na napagdaanan mo? Dear Papa Dudut, maganda at mapagpalang araw po sa inyo at sa mga bumubuo ng programa na Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Avery, 33 years old at taga Maynila. Matagal na akong nakikinig ng programa ninyo at minsan na rin nangarap na makapagpadala ng sulat sa inyong istasyon. Gusto ko lamang ibahagi ang istorya ng buhay ko at sana po ay kapunutan ng aral ng mga kabarangay po natin. Magsisimula ang lahat taong 2021 kung saan ay mayroon akong long-term partner, si Francis. 7 taon na kami noon at nagli-live-in na rin. Kasal na lamang ang kulang sa amin. Marami kaming pangarap ni Francis sa buhay at sa pamilya na bubuuin namin. Mabait, maginoo, marespeto. Ganyan ko siya ilalarawan. Subalit balat kayo lamang pala ang lahat ng ito. Francis, ano to, ha? Magpapaliwanag ako. Ba't mo naman ginawa yun? Nagtatanong ka pa talaga, kulang pa nga yung sampal na yan dahil sa ginawa mo sa akin, Francis. Umalis lang ako ng 3 araw dahil may business trip kami, tapos ano? Tapos maaaktuhan kita na may pinatulog kang babae dito sa apartment natin? Hindi ko babae si Jella. Oo, hindi niya ako babae. Kaibigan ko lang siya. Kaibigan mo mukha mo, bakit dalawa lang kayo rito, ha? Tsaka ikaw na babae ka. Alam mo naman na may girlfriend si Francis pero hindi ka marunong dumistansya. Buti pa, ha? Tuturuan kita ng leksyon na hindi mo malilimutan. Avery, bitawan mo si Jella. Nasasaktan siya. Ano ba? Baka matanggal naman anit ko sa ginagawa mo. Wala akong pakialam. Mas magiging masaya pa nga ako kapag pati anit ko natuklap ko. Avery, tumigil ka na ba? Tama na yan. Tumigil ka na. Ito mo yung tsura ni Jella, oh. Tama na yan. Oh, ano pakialam ko? Sa nagpapaawa lang naman yung babae na yan. Naawa ka naman agad, Francis? Ganyan ka ba niya kadaling nauto, ha? Avery, pwede ba hayaan mo muna ako magpaliwanag? Ano pa bang ipapaliwanag mo? Itatanggi mo lang na walang nangyari sa inyo ng babaeng yan, eh. Ano bang tingin mo sa akin, ha? Tanga? Ay, patawarin mo ako, Avery. Hindi ko sinasadya na mahulog sa tukso. May pangangailangan lang naman ako, kaso wala ka eh. Lagi kang abala sa trabaho tapos umalis ka pa at si Jella yung nandyan. Ano? Sinasabi mo ba na kasalanan ko pa kung bakit ka natukso? Hindi naman sa ganun, pero... Kapal na mukha mo na sabihin sa akin yung bagay na yan. Ikaw naman talaga tong makate at hindi marunong makontento. At ikaw, ha? Ikaw, Jella! Isa kang makate, haliparot at malanding babae na naghihintay lang ng tamang pagkakataon para umatake. Kala mo siguro tapos na ako sa'yo, ha? Pwes, nagkakamali ka dahil hindi pa! Aray ko! Ano ba? Aray ko, Francis! Awasin mo naman itong girlfriend ko! Aray Ano ba? Avery, tama na! Tumigil ka na nga! Tama na sabi! O sige, titigil ako sa pananakit sa babae na to pero etong sa'yo! Bakit mo ako sinampal? Dahil sobrang kapal ng mukha mo, hayop ka, Francis! Walang hiya ka! Papadudot
Sagot otomatiko na nakipaghiwalay din ako kay Francis ng araw na yon. Pinagbabato ko siya ng lahat ng mga damit at gamit niya at pinabauna ng sangkatutak na mura na hindi niya makakalimutan sa tanang buhay niya. Bigla ko na lamang nakalimutan na siya ang lalaki na minahal ko dahil ganon din naman siya sa akin. Sobrang sakit na mga nangyari, nag-iiyak ako ng malakas hanggang sa mawalan ako ng malay tao. Buti na lamang at pinuntahan ako ng best friend kong si Josie. Ang hirap umusad lalo na at biktima ka ng cheating. Pero sa tulong ni Josie ay masasabi ko na unti-unting bumabalik na ako sa dating ako. Pinayuhan niya rin ako, Papa Dudut, na huwag magpakalugmok ng matagal at huwag ding hayaan na si Francis lang ang masaya. Labanan ko raw sa pamamagitan ng pakikipagrelasyon sa iba. Kaya nga kahit ayaw ko, napilit ako ni Josie na makipag-date sa iba. Hindi nagtagal ay nakilala ko si Archie nung minsan ako nag-install ng dating app. Nagkasundo kami na magkaroon ng isang casual relationship. Archie, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun, Avery? Huwag ka sanang mabibigla ha. Lalo na wala sa plano natin to. Kahit ako nung una nagulat eh. Ano ba kasi yun? Come on, sabihin mo na. Buntis ako, Archie. Ano? Seryoso ka? Oo, Archie. Delayed kasi ako eh, tapos nakakaramdam ako ng mga nararamdaman ng buntis. Nahihilo, nasusuka. Nung una binaliwala ko lang kasi akala ko mawawala rin. Hanggang sa lumala na lang. Ayun nga, hanggang ngayon hindi pa rin ako dinadatnan. Kaya kinakabahan ako at naisip ko na mag-PT. At ayun nga, positive yung resulta. Naloko na. Wala sa plano na magkabibi tayo, di ba? Tsaka sigurado ka ba talaga na ako tatay ng batang yan? Archie, oo naman. Ikaw lang naman yung partner ko kaya sigurado ako. Kaso paano yan? Ayoko sa baby na yan. Di kayo matatanggap, Avery. Pero Archie, anak pa rin natin to. Kahit ba konti hindi nagbago yung isip mo, magiging tatay ka na. Ayokong maging tatay. Wala sa plano ko na magkaanak sa ngayon. Kaya pwede ba? Huwag mo na ipilit sa akin yung gusto mo mangyari. Paano na ngayon to? Kung hindi mo pananagutan ng anak natin, sabihin mo nga paano ko siya bubuhayin, ha? Huwag mong sabihin na mag-isa ko nalang gagawin lahat yun. Hindi ko na problema yun, no? Tsaka nasa iyo na kung ipagpapatuloy mo yung pagbubuntis dyan o hindi na. Anong ibig mong sabihin hindi na? Ano ka ba naman, Avery? Bobo ka ba? Ba't parang lahat kailangan ko ipaliwanag sa'yo? Nakakapikon ka na eh. Ikaw pa talaga yung may ganang mapikon? Ako nga yung dapat na magkaganon dahil sa mga sagutan mo na yan eh. Oo, alam ko na hindi pang seryosohan yung relasyon natin. Pero ako rin naman eh. Hindi ko ginusto na magkaanak tayo pero andito na to at nakahanda akong pangatawanan. Kaya sana ikaw din naman. Hindi mo ako mapipilit dahil ayoko nga. Isang malaking pagkakamali na nabuntis kita kaya nagsisisi na ako. Pero hindi yun sapat para gustuhin at pangatawanan ko yung batang yan. Buti pa umalis ka na nga rito sa apartment ko. Naalibadbaran lang ako sa pagbumukha mo eh. Kung patuloy mo ipipilit sa akin yung magpakatatay ako dyan sa baby na yan, mabuti pa, tapusin na lang natin ang relasyon natin. Papa Dudut, natakot ako sa gusto mangyari ni Archie kaya hindi na ako nakapagsalita ng mga panahong yon. Mistulan akong napipi at nanahimik sa isang tabi. Umiyak ako nang hindi niya naririnig. Pakiramdam ko ay nawalan ako ng kakampi at awang-awa ako sa aking sarili. Hindi ko na rin pinilit si Archie na tanggapin ang magiging anak namin at umalis na rin ako ng araw na yon. Pero sinabi ko sa aking sarili na babalikan ko ulit siya sa mga susunod na araw. Susubukan ko ulit na ipaunawa sa kanya ang sitwasyon at umaasa ako na magbabago ang kanyang isipan.
Kahit na takot ako sa responsibilidad ng pagiging isang magulang, handa naman akong pangatawanan ang bagay na yon. Pero gusto ko sabay namin gawin yun ni Archie, lalo na at nahuhulog na rin ako sa kanya. Yun nga lang, mukhang magkaiba kami ng paniniwala. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, isang linggo ang mabilis na lumipas na hindi ko nakikita si Archie, pero palagi ko siyang ini-stalk sa social media. Umaasa ako na siya ang unang kakausap sa akin para makipag-ayos. Kaya naghintay ako sa chat at text niya. Subalit hindi yun nangyari hanggang sa ako na lamang ang nainip. Naisip ko pa na baka wala talagang pakialam sa akin si Archie, gayon din sa baby na nasa sinapupunan ko. Kaya nag-ipon ako ng maraming tapang at lakas ng loob para puntahan si Archie sa inuupahan niya. Gusto ko ulit siyang kumbinsihin at tanggapin ang dinadala ko. Alam ko na ayaw ni Archie na magka-baby, kaya baka mahirapan lamang ako, pero hindi ako yung klase ng tao na mabilis sumuko. Gagawin ko ang lahat para makuha ang pagmamahal ni Archie. Yon ang nasa isipan ko nang muli ko siyang puntahan sa kanyang inuupahan, Papa Dudut. Archie naman, please. Nagmamakaawa Ano ako. ba sa mga sinabi ko sa'yo noon ang hindi mo naiintindihan, Avery? Ang kulit mo kasi. Malapit na ako mapikon sa'yo, ha? Bumalik-balik ka pa talaga rito sa apartment ko? Umaasa kasi ako na nagbago na yung isip mo. Na baka nakonsensya ka kahit konti at naisip mo na tanggapin yung anak natin. Hindi. At hindi mangyayari ang bagay na yon dahil buo ng desisyon ko. Hirap mo namang umintindi. Pipilit mo pa talaga gusto mo mangyari? Bakit ba hindi ka magpakalalaki kahit ngayon lang, ha, Archie? Ano magpakalalaki pinagsasasabi mo? Gusto mo talaga akuhin ko yung bata na yan? Magpakatatay ako dyan kahit labag sa kalooban ko? Yung ba gusto mo mangyari? Oo! Tsaka mahal na rin kasi kita, Archie. Anong mahal pinagsasasabi mo dyan? Hindi ko alam. Basta bigla ko na lang to naramdaman. Baka nasisiraan ka na ng ulo. Di ba may usapan tayo dati? Hindi seryosohan ang kung anong namamagitan sa atin. Nung una ayos ka naman kausap eh. Tumutupad ka naman sa mga gusto Nung natin. una yon. Pero ngayon napagtanto ko na unti-unti na akong nahuhulog sa'yo eh. Sira. Nahulog. Parang kailan lang bukang bibig mo pa yung damuho mong ex. Ano nga pangalan nun, Francis? Oo, Francis, nananakit sa'yo. Na minahal mo ng husto at hindi mo ka mo makakalimutan, tapos ngayon sasabihin mo sa akin, nagugustuhan mo na ako? Baka kabag lang yan, ha? Mawawala rin yan. Sana nga kabag lang to para hindi na ako nahihirapan ng ganito, Archie. Alam mo, ang dami mong arte talaga eh. Nakakapigong ka na. Buti ba lumayas ka na rito sa apartment ko, ha? Huwag na huwag ka nang babalik dito. Archie, please naman oh. Huwag mo naman ako ipagtabuyan ng ganito. Parang hindi kita pagtatabuyan. Nakakasira ka na ng ulo. Masyado ka ng praning sa totoo lang eh. Kaya nga napag-isip-isip ko na tapusin na lahat sa atin eh. Tapusin? Anong ibig mo sabihin? Alam mo ang ibig kong sabihin, tatanga-tangahan ka pa. Sige na, umalis ka na. Umalis ka na sa pamamahay ko. Huwag ka na magpapakita sa akin ulit. Dahil baka kung ano pa magawa ko. Sandali, Archie. Huwag mo naman akong paalisin. Alam mo kung ayaw mong umalis? Kakalad ka rin na lang kita. Halika rito! Ayaw mo talaga yung santong usapan, ha? Gusto mo ginagamitan ka pa ng dahas, ha? Archie, wag! Umayos ka rito! Ano ba? Nasasaktan ako sa ginagawa mo! Umalis ka na! Bitiwan mo ako, Archie! Papa Dudut, sobrang devastated ako sa pakiramdam ng mga panahong yon. Kahit na ano kasing sigaw ko ng pagmamakaawa at pagsusumamo kay Archie ay hindi niya pinakikinggan. Kinaladkad niya ako at tinulak palabas ng apartment niya at pagkatapos ay pinagsarhan ng pintuan. Nang araw na yon ay tuluyang tinapos ni Archie ang lahat sa amin, pero hindi ko yon matanggap. Umuwi ako noon na luhaan sa bahay ko at nagmukmok hanggang sa maggabi. Tinatawagan ako noon ni Josie pero hindi ko siya sinasagot. Para na ako nasisiraan ng ulo sa kakaisip kung paano susuyuin si Archie para makipagbalikan sa akin. Doon ko na rin sinimulang kamuhian ng baby na nasa sinapupunan ko.
Kasi kung hindi dahil sa kanya ay hindi kami magkakasira ni Archie. Hindi siya magagalit sa akin ng husto at hindi niya ako hihiwalayan. Kaya nga isang ideya ang pumasok sa aking isipan at agad kong kinaladkad si Josie noong mga sumunod na araw para ako samahan, Papa Dudut. Manong, dito na lang po. Ito po yung bayad. Salamat po. Tara, Josie, halika na. Ano bang lugar to, Besh? So daming bagit sa kalye and manong na nakahubad at malalaki ang tiyan, oh. Pwede ba? Huwag mo na lang silang pansinin. Di naman sila yung pinunta natin dito eh. Eh, sino ba kasing pinunta natin dito? Alam ko binanggit mo na kanina sa tricycle kaso hindi ko naman narinig sa ingay ng makina ni Kuya. Kay Aling Nora. Siya yung pupuntahan natin. Ha? Sino naman tong Aling Nora na to? Long lost ka mag-anak nyo ba? Hindi. Eh, sino nga? Eh, basta malalaman mo rin mamaya. Tara na nga, puntahan na natin yung bahay niya. Sabi, dito daw sa may eskinita eh. Teka lang. Ayun! Ayun na yata. Alin? Yung barong-barong na yun? Oo, tara, kumatok na tayo. Tao po! Tao po, Aling Nora! Sure ka bang may tao dito? Kasi mukhang wala naman akong nasa-sense. Anong nasa sense para namang espiritu yung tinutukoy mo dyan? Sira. Eh, sige na. Lakasan mo pa yung katok mo. Tao po! Aling Nora! Nandito po ba kayo? Sino ho sila? Ay. Ako ho si Avery at ito naman si Josie, yung kaibigan ko. Kayo, sino kayo? Mira na lang ho. Sinong hanap nila? Si Aling Nora po. Andyan po ba siya? Si Lola. Oo, nandito ho. Pasok po muna kayo, maupo muna kayo kasi may binili lang si Lola dyan sa tindahan sa labas. Babalik din ho yun maya-maya. Ganun ba? Sige, salamat. Tara Josie, pasok muna tayo dun sa loob. Sige. So, ano na nga yung chika? Eh, sino naman tong si Aling Nora? Kung di mo naman siya long lost ka mag-anak, eh anong papel niya sa buhay mo? Ganito, si Aling Nora, manghihilot yun. Ano? Oh, eh bakit? Eh, may pilay ka ba o nabati ka ba ng engkanto kaya ka nagpunta dito sa albularyo? Hindi ako magpapa-albularyo pero magpapahilot ako. Eh anong ipapahilot mo, Aber? Ano kasi, Josie, huwag ka sana magagalit sa akin ha. Pero pinag-isipan ko naman to ng maraming beses bago ako nakapag-desisyon. Hindi ko lang din kasi kayang pumunta ng mag-isa, kaya nagpasama ako sa'yo. Oh, ano nga kasi yun? Kinakabahan ako sa yung babae ka eh. Di ba alam mo naman na buntis ako? Sa anak namin ni Archie. Oo. Oh, tapos? Ayaw kasi ni Archie sa baby namin eh, kaya nagdesisyon ako na ipalaglag na lang. Ay, lintik ka talagang babae ka. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Hindi, pero baka matuluyan akong mabaliw pag hindi ako binalikan ni Archie dahil lang sa batang to. Sa lagay mas mahalaga pa yung lalaking yon kaysa sa buhay ng sarili mong anak? Bilang future ninang ng baby mo, hindi ako makakapayag na ipapalaglag mo siya, no? Puti pa, tara na, umuwi na tayo, Avery. Hindi, ayoko. Andito na tayo eh. Sayang naman yung pinunta natin. Hindi. Huwag kang manghinayang doon. Kung alam ko lang na ganyan pala yung plano mo, edi pinigilan na sana kita nung una pa lang. Josie naman, intindihin mo naman ako. Ay, hindi. At kahit kailan, hindi kita magagawang maintindihan. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na, umalis na tayo dito. Halika na, Avery. Papa Dudut, hindi na ako nakapalag ng kaladkarin ako ni Josie paalis sa bahay ni Aling Nora. Nakasalubong pa nga namin siya pero hindi na siya hinayaan ni Josie na makapagsalita pa at mapigilan kami. Habang nasa daan pauwi ay todo sermon pa rin sa akin ang kaibigan ko. Wala naman akong imik habang masama ang loob ko sa kanya. Bigla akong nakaramdam ng pagsisisi
na sinama ko pa siya. Nang mga sumunod na araw, bantay sarado ako ni Josie. Panay siya kumbinse sa akin na huwag ko raw gawa ng masama ang bata na wala namang kasalanan. Na kung galit ako kay Archie, magalit ako kay Archie. At wag na wag idadamay ang anak namin. Mahal na mahal ko si Archie at nalulungkot ako sa dahilan ng paghihiwalay namin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi ko po mapanindigan na maghinanakit sa tatay ng anak ko dahil mas lamang ang pangungulila ko sa kanya. Kaya nga nung isang beses na umalis si Josie para dumalo sa business trip nila sa Bohol ay sinamantala ko ang pagkakataon na gawin ng bagay na minsan niyang inantalang gawin ko. At yun nga ay ang tuluyang ipalaglag ang baby na nasa sinapupunan ko. Nagpunta ulit ako noon kina Aling Nora para magpahilot sa kanya. Hindi ko na po ididetalye ang mga pinagdaanan ko. Alam ko naman na mali yun at ayoko na pamarisan ako ng mga kabarangay natin na nakikinig sa aking kwento. Pero nasa mahina akong parte ng buhay ko ng mga panahong yon. Kaya nga laking ginhawa sa kalooban ko nang sa wakas ay tuluyan ang nawala ang anak na hindi matanggap ni Archie. Nang sumunod na araw, plinano ko siyang puntahan muli sa kanyang apartment, Papa Dudut. Archie, please, mag-usap muna tayo. Kausapin mo naman muna Ano ako. bang pag-uusapan natin, Avery? Baka ipilit mo na naman sa akin na tanggapin ko yung baby. Ayoko nga sabi. Ang dami-dami kong problema, ang dami-dami kong pinagdadaanan. Bakit hindi mo na lang sabihin sa akin para matulungan kita? Ano ba't meron tayong pinagsamahan, di ba? Yung nga, wala ka na dun. Tsaka kayang-kaya ko na yun ng walang tulong mo. Kaya nga pwede ba, nakikiusap ako sa'yo. Okay, lubayan mo na ako. Ayaw na kitang makita. Ayoko na rin marinig ang boses mo. Galit ka lang naman sa akin dahil pinagpipilitan ko yung baby natin sa'yo eh. Hindi sorry, mapilit ako. Napagtanto ko na dapat mas inintindi kita at mas nakinig ako nung sinabi mo sa akin na ayaw mong maging ama. Alam ko kasi pwede pang magbago yung isip mo kaya nangulit ako sa'yo eh. Mabuti naman, pumasok na dyan sa utak mo yung mga sinabi ko sa'yo nun. Sa wakas, naintindihan mo na rin pero bakit nandito ka na naman sa harapan ko? Parang pabuti, bigla-bigla ka na sumusulpot eh. Alam mo, konti na lang talaga, papadampot na kita sa pulis. Wag naman. Wag mong gagawin yun, Archie. Nakikiusap ako sa'yo. Bakit ka nga kasi pumunta rito ha? Tinapos ko na lahat sa atin, di ba? Oo nga, pero hindi ko kasi kayang mawala ka sa akin eh. Kaya nga sinunod ko na yung sinabi mo. Anong sinabi ko? Na ipalaglag yung baby natin. Sinabi ka ba yun? Oo. Hindi man direkta pero yun yung tinutumbok ng mga salita mo. Kaya ito na, sinunod ko na. Pinalaglag ko na yung baby natin para makapagbalikan na tayo. Nababaliw ka na talaga. Baliw na kung baliw pero wala eh. Mahal talaga kita, tayo kitang mawala. Hindi kita mahal. At ano sa tingin mo ha? Nagugustuhin ko pa na balikan kita? Kahit na pinalaglag mo yung baby? Umpisa pa lang sinabi ko na sa'yo, problemado ako tapos dadagdagan mo pa? Avery, pwede ba? Umalis ka na. Pagod na akong harapin ka. Makipag-usap sa'yo at ulit-ulitin ang mga sinabi ko. Alis na sabi! Archie, parang awa mo na. Huwag mo naman akong paalisin oh. Nakikiusap ako sa'yo. Mahal na mahal kita eh. Hindi kita mahal! Lumayas ka na sa harapan ko! Papa Dudut, muli na naman akong kinaladkad at pinagtulakan ni Archie palabas sa apartment niya. At kahit na anong iyak ko ay hindi siya natinag o naawa sa akin. Binantaan niya ako na sa susunod na pagpunta ko doon ay ipapaaresto na niya ako sa mga pulis.
Laking takot ko dahil kitang-kita ko na seryoso siya na maipakulong ako. Kaya wala na ako nagawa ng araw na yon kundi ang umuwi sa inuupahan ko kung saan ay nagkulong ako at nag-iyak magdamag. Nakatulog na lamang ako sa labis na kalungkutan at pighati na nararamdaman. Dahil ko pang namatayan ang mga sandaling yon. Kinabukasan ay hindi ako makabangon. Wala akong lakas para pumasok sa trabaho kaya naman nanatili lamang ako sa aking kwarto. Tapos ay tumawag si Josie pero wala naman akong lakas na sagutin yon. Hinayaan ko na lamang na matapos ang tawag at muli akong humagulhol. Maghapon akong walang kain, hinang-hina na ako ng mga panahong yon. Kinagabihan ay nagdesisyon ako na tuluyan ang tapusin ang buhay ko pero bigla na namang dumating ang kaibigan ko, Papa Dudut. Avery, sumagot ka, Avery! Si Josie to! Bakit pa nakalak pinto mo, ha? Buksan mo nga to! Pwede ba, Josie? Lubayan mo na lang ako! Gusto ko nang mamatay! Gusto ko nang tapusin ang buhay ko kasi wala na rin namang saysay eh. Ano? Hindi pwede yan! Huwag mong gagawin yan, ha? Bakit hindi? Bakit sino ka ba para pigilan ako, ha? Alam mo, sumusobra ka na eh. Pinigilan mo na nga ako nung gusto kong ipalaglag yung baby namin ni Archie. Tapos pati ba naman tong plano ko na pagpapatiwa ka lahat-langan mo rin? Eh, natural! Ayoko mawala ng kaibigan eh. Saka, ano ba kasing problema mo, ha? May hindi ka pa sinasabi sa akin? Bakit bigla mong naisip na gawin yung bagay na yan? Eh kasi nga, ayaw akong balikan ni Archie. Ginawa ko naman lahat eh. Nakiusap ako, nagmakaawa. Pero hindi niya ako pinakinggan. Kinuha ng susi mo, Rudy. Salamat po. Avery, papasok na ako, ha? May binigay na susi sa akin yung landlord mo. Hintayin mo ako dyan. Huwag kang gagawa ng kabaliwan. Ay, Diyos ko, Avery! Ano bang nangyayari sa'yo? Anong ginawa mo sa sarili mo, ha? Bakit ganyan ang itsura mo? Ginawa ko naman lahat para balikan niya ako eh. Sinunod ko yung gusto niya na ipalaglag yung baby namin pero wala pa rin. Nagpalaglag ka pa rin? Nasisiraan ko na ng ulong babae ka! Akala ko kasi babalikan ako ni Archie kapag ginawa ko yun. Ewan ko sa'yo! Mas iniisip mo pa talaga yung lalaki na yon kaysa sa sarili mong anak? Ay, Diyos ko! Alam mo, hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo eh. Kaya nga, iwan mo na ako. Pabayaan mo na ako. Pabayaan mo na ako na mawala. Total, ayoko na rin namang mabuhay eh. Hindi ko gagawin yon. Saka papunta na rin dito yung mga magulang mo. Bakit pa? Bakit sila pupunta rito? Eh, kasi sinabi ko na kailangan mo sila. Lalo't hindi kita palagi nababantayan dito. Hindi ko kayo kailangan. Kaya ko na yung sarili ko. Iwan mo na ako, Josie. Iwan mo na ako. Gusto ko nang mamatay. Avery naman eh. Pagod na ako. Ang dami ko nang pinagdaan ng sakit. Hindi ko na to kaya. Gusto ko na lang magpahinga. Gusto ko na lang magpahinga. Papadudot wala na akong maalala na mga sandaling yon kundi ang nag-aalalang mukha ni Josie. At bago ko tuluyang ipikit ang aking mga mata ay narinig ko ang paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan ko. Kasunod noon ang pagdidilim ng lahat sa akin. Tapos ay nagising na lamang ako na nasa ospital at napapaligiran nila Josie kasama ang parents ko.
Umahagulhol agad ako nang makita ko ang nanay ko. Niyakap ko siya ng mahigpit na para bang bata na nagsusumbong sa kanyang nanay. Extreme dehydration at malnutrition ang dahilan kung bakit ako nawala ng malay kaya nakaswero ako noong paggising ko. Pagkalabas ko ng ospital ay hinimok ako ni Josie na magpakonsulta sa espesyalista upang matulungan ako sa pag-handle ng emosyon ko. Doon naman ako na-diagnose na meron akong anxiety at depression. Hindi naging madali ang gamutan pero masasabi ko naman na malaki ang naitutulong nito upang makausad ako sa buhay ko. At malaki rin ang pasasalamat ko sa mga tao na nasa paligid ko dahil sila ang naging support system ko, Papa Dudut. Sa kasalukuyan ay pilit ako nagpapakatatag at inaayos ang aking sarili. Bagaman hindi tuwid ang daan ang paghilom ay umaasa ako, Papa Dudut, na darating ang panahon na magiging magaan na ang bawat sandali. Malaki rin ang naitutulong sa akin ang programa ninyo na Barangay Love Stories para malibang at makapulot ng aral at inspirasyon. Kaya nga ako mismo ay sumulat na rin dito. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-air ang sulat ko. God bless and more power po sa inyong programa. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Avery. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section.